Crown na CE 500. Okay? Shoutout and then maraming salamat sa tropa natin na pagwari ito. Tapos ito, minagyan tayo ng pamasko ng sombrero. Okay, maraming salamat Migas. Magkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Crown CE 500, ang issue daw nito ay merong yata umiinit daw. Merong umiinit na channel. Although nung tinisting ko, wala naman ako makitang may umiinit kasi normal naman yung bias niya. Normal naman, as in. Tapos meron lang ako kanina napansin, yung isang channel hindi gumagana. Dito lang sa may switch. Ilagyan lang natin ng contact cleaner. Although gumana naman na. Ngayon, yung umiinit, sige, pakita ko sa inyo yung kabayas muna niya. Pakita ko sa inyo Ipitan to Okay, pakita ko sa inyo yung bias niya. Ayan, naka-on siya. Normal yan. Although may nakakabit na input. Kasi tinisting ko na nga Eto. Ayan siya, normal Ito, channel 2 to Okay. May ginawa ko nito nung nakaraan umiinit din daw. Ginawa ko, Phoenix bias ko. Ayan yan, normal siya, nasa 0.27. Na ibig sabihin, hindi mag-iinit yan. Pero meron din ako ginawa nito, hindi ko lang matandaan kung August or June yun na tanggap ko na gawa, na ganun yung issue. Yung concern ba na umiinit daw. Nung dinala rito sa akin, wala naman ako makitang problema. Although, Phoenix bias ko yon. Baka minsan siguro, okay, working. Minsan, hindi gumagana or tumataas yung yung trimmer na yan, sa may biasing niya. Kaya gagawin natin dito, i-fix na lang natin para sigurado. 'Di ba? Pagka ito binalik natin na wala tayong ginalaw, pagdating doon, iuwi pa naman ng Iloilo to. Tapos sabihin na naman, sabi ko sa Meg na may umiinit talaga O 'di ba? Kaya gagawin natin, i-fix na lang natin agad. Fix na lang natin to. Yung trimmer na yan, para walang masabi. Katulad sa way back, hindi ko lang matandaan kung June, July yun, basta mga ganong buwan, meron akong ginawa na crown din. Na same din ng issue na parang may umiinit daw. Phoenix ko, hanggang ngayon wala namang reklamo. Okay, bago natin simulan to, syempre promotion muna tayo kagad. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, paki-subscribe ng YouTube natin Pindutin mo bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, mano-notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Ga-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? Ngayon, dito muna ako sa channel 1 para may reference tayo kung anong bias ang ipapalabas natin. Pwede natin ibalik siya sa dati niyang biasing na nasa kulang-kulang 0.3 or pwede natin ibaba na konti. Okay? Tanggal natin yung board ng channel 1. Ngayon, ito yung trimmer niya. 101 ang nakalagay. Ayaw magkuha focus kalaki. Ito 100 ohms ang nakalagay, 101. So, focus Ayan, 101. Meaning, 100 ohms lang ang nakalagay na trimmer dito. Ngayon, kapag sinukatan mo siya, halos shorted lang. Halos shorted lang ang labas niya. Ngayon, ang hirap manghula niyan. Ayan halos shorted lang ngayon, subukan natin ng 101. Try natin mga 470. Or di kaya siguro, sagad natin ng 200 ohms. Try natin, sagad natin ng 200 ohms tuloy. O 47 ohms. O sige, basta didiskarte ako. Natin kung ano yung magiging kalabasan ng bias niya. Kasi minsan yung kulay dilaw na to, minsan, pero bilib ako sa mga nickel Ang titibay nun. Ito, parang hindi na siya Yan, 101 yan Okay. Ngayon pagputol ayaw mo magputol ng side cutter pingutin mo lang siya ganito hanggang sa maputol siya kasi lata lang naman yan Yan, putol na siya 101 to, 101. Okay, 101. Natin kung magkadugtong ba. Basta lalagyan lang dito is gilid-gilid na naman. Gilid-gilid lang siya. Okay, didiskarte ako. Tingnan ko kung ano yung bias na pwedeng pumasok diyan sa may stock niya, mga nasa kulang-kulang 0.3. Although pwede natin ibaba na konti. Mas okay na medyo mababa na konti. Okay, tapos balikan ko na lang kayo para hindi haba yung video natin.
Okay, bali ito. Try natin yung 22 ohms. Yan, red, black. Yan, 22 ohms lang yan ha. Pag ganito lang muna, kasi testing pa lang naman to eh. Try natin kung ano yung magiging kalabasan sa tawas na ito. Okay, balik ko lang muna. Testing natin kung ano mangyari sa bias niya. Tataas ba siya? Bababa ba siya? Okay, balik natin. Ito kasing crown na to, pag hindi nakabalik ang kanya, yung mga kable niya is magpo-protect siya. Okay, ito para sa relay ito eh. Relay ba to? Balik natin lahat. Yan. Dito. Okay, naibalik na natin yan. Ngayon, okay, tanda natin tester natin kung ano magiging kalabasan niya. Okay. O natin. Okay naman, di naman umilaw doon. Okay, nagnormal. Ngayon, sukat tayo ng biasing. Sana dali agad. Okay, dito agad tayo ah. Okay, baliktad na naman. Bira talaga ako magsalang ng test prod na sukat ako ng biasing na sakto agad. Madalas baliktad. Okay, parang mas mataas. Okay, mataas to kaysa stock ah. Oh. Okay, dalawang guhit. Mataas nga konti. Ngayon, tumaas siya. Pwede nating ang magiging diskarte kapag nilagyan mo ba ng mas mababa diyan sa may 22 ohms na yan, bababa ba yung bias? 'Di ba? Yan ang katanungan. And then kapag tinaas mo naman yung value sa 22, bababa ba yung bias? Diyan na papasok yung trial and error. Subok-subok ba? Dagdag bawas. Ngayon, try muna natin ibaba. Kapag binaba natin yung value na yan, ibaba natin sa 22 ohms, tapos tumaas lalo, ibig sabihin, pataas yung value natin. Baliktad siya. Okay? Yan lang may bibigay ko sa inyo na tip. Ngayon, 22 ohms, nasagad natin ng 12. Baba natin ng mga 12 ohms. Tingnan natin kung ano magiging labasan. Okay? Tinanggal natin 22. Pinalit natin ay 10 ohms na lang. Ayan siya, 10 ohms na lang yan. Oh. Okay, pakita muna natin. O yan, 10 ohms. Brown, black. Kayumanggi, itim. Yan, 10 ohms ang pinalit natin. Ngayon, pwesto natin tester natin. Okay. Binaba muna natin. Kapag tumaas pa rin yan, tumaas lalo siya, ibig sabihin, pataas yung biasing natin dapat. Okay? Ayun, dito. Okay. Mas maganda to. Mas maganda yung design nito. Ay, yung bias nito, bumaba siya ng konti. Ayun oh, 0.26 na lang oh. 'Di ba? Kung itaas mo 'yan, lagyan mo siguro ng mga 15 ohms 'yan, pwede 'yan. Pero para sa akin, mas safe 'yan. Oh, ayan oh, isang guhit ang binaba. Ayan. Okay, mas okay nga eh, bumaba ng konti. Pwede 'yan para sa akin. Ayun oh. Sapul na 'yan. Okay na yan. Inuulit ko, kung gusto nyong itaas pa ng isa sagad katulad dito sa may kabila, dagdagan nyo yung 10 ohms, dagdagan nyo ng mga 5 ohms, mga 15 ohms, pwede na yan. Pero sa akin, pwede na yan. 26 lang ako. 0.26 lang. Pwede na yan. Ano tawag nito? Playing safe tayo. Lagi ko naman sinasabi yan eh. Playing safe tayo. Pero sa inyo, kung gusto nyong itaas pa, pwede yun. Dadagdagan nyo, gawin yung 15 ohms. Or kung gusto nyong ibaba na isasagad ng mga dito, mga 0.25 lang, yung 10 ohms na yan, baba mo mga 8 ohms. Okay? Ayan na, pasok na. Ngayon, pwede ko nang ikwanto. Pwede ko nang iayusin yan kasi mahaba pa yung tangkay nyo. Ayan, ayusin ko yan. Tapos, pasadaan natin dito. Okay? Na-fix na natin parehas. Ayan, ito to. Op. Ito siya, yan. 10 ohms yan ha, 10 ohms. Tapos ito, 10 ohms na rin, 10 ohms din yan siyempre. Okay, nagbe-blur yung camera ko ngayon ha. Okay, yun lang, wala tayong ibang gagalawin dyan. Ngayon, linisan natin to, tapos sabay balik, audio testing na, tapos na. Balik na natin yung dalawang board ha. Buhay na yan, tapos
Hindi na. Magsusukat pa ba ako? Hindi na. Di ba? Ayan, okay na yan. 0.10 na, 0.10 tuloy. 0.26. Alagpas 0.25. Tapos 10 ohms ang gamit natin na bias. Yan siya, oh. Yan. Focus ka kasi, yan. Okay, tapos itong isa, oh. Yan, may speaker and then may audio input. Naka-stereo mode tayo. Yan, naka-stereo siya, oh. EST. Okay. Laptop natin gumagana. Okay. Ayan. Makapiright tayo. Wala na kainit-init to. Wala na yan. Siyempre pag may load, iinit naman talaga yan pag may load. Pero ito wala na. And then yung pan pala nito palabas din naman eh. Kala ko pa loob. Okay na. Yung control, okay pa naman yung control niya eh. Okay. Yun lang, copyright pa tayo. Okay, hanggang dito na lang. Mabilis ang video lang ito. Kung paano. Okay, sana ba ako? Naputol, pambira oh. May tumawag pa kasi. Ayan, sana nakapagbigay idea tayo kung paano gawin yung ganitong klaseng amplifier. Sabihin na lang natin, umiinit. Baka umiinit siya, tumaas. Kasi yung trimmer na to, 100 ohms siya, di ba? Kapag nagbago yung resistance yan, tumaas yan. Kapag tumaas yan, automatic, tataas yung bias. Iinit talaga yan. Di ba? Kaya, ayun na. Basta hindi ko lang matandaan kung anong buwan yun eh. May ginawa tayong ganito rin na unit na Phoenix din natin. Ganun yung issue nun. Umiinit daw. Minsan umiinit. Kaya siguro, minsan nasabi ko na nagmamalfunction ito. Yan, Phoenix natin yan ha. 10 ohms lang inilagay natin. Nasa 0.26 lang. Bumaba lang ng millivolts lang. Na mas okay, mas safe yan. Kumbaga, playing safe tayo. Dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe. Nood ka lang ng nood ng video ko, hindi ka nagsasubscribe. Ay, subscribe ng YouTube channel natin ha. Pindutin mo bell button sa gilid. Select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.